mo, i-boost mo ang lahat ng pinaka-the best mo para sa Panginoon. At ang gagamitin po natin konteksto ay ang makikita po natin sa Matthew chapter 26 verse 7 ESV. Ganito po ang sabi. A woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured in it on his head as she reclined at table. Sa Tagalog po, lumapit ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na pabango at ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa hapag. Sa contemporary English version po, ganito po ang sinasabi. A woman came in with a bottle of expensive perfume and poured out in Jesus' head. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, sa salita pong ito na mayaman sa kahulugan, mayaman sa kaunawaan, mayaman sa kapangyarihan, ipaunawa mo nga po sa amin ang gusto mong ituro sa umagang ito. Kami po ay naniniwala dahil ito po ay galing sa iyo, pagpapalain kami nito. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. So sa talata pong ito, allow me to share to you about my introduction. Isipin niyo po na kayo po yung babaeng ito. Okay? Babae na may iniingatang napakahalaga o mahalagang bagay sa loob ng napakaraming taon. Maaaring katulad tayo ng babaeng yon, ilagay mo ang iyong sarili, ikaw po ba ay maaaring isang may taglay na pinamana ng iyong pamilya? O isang bagay na pinaghirapan mong ipunin. Ngayon, isipin po natin na ang ginawa ng babae ay gagawin mo rin. Na yung iningatan mo at inipon mo na napakatagal na panahon pinaghirapan mo, pagpasok mo sa isang lugar, walang ano-ano'y, walang iglap na ito ay ibinuhos mo. Hindi para ibenta, hindi para itago, hindi para ipagyabang, kung hindi para iparangal sa isang kinikilala mo na napakataas na dapat tumanggap ng honor ng iyong buhay. Naranasan niyo na po ba sa madalit salita na magkaroon ng isang bagay na sobrang mahalaga? Yung alam mong merong value na hindi pangkaraniwan. Naranasan niyo na po ba na magpahalaga ng isang bagay na sobrang personal sa iyo, na halos imposible mong pakawalan. Pero ang nakakatuwa nito, nagulat ka na lang dahil walang ano-ano ay napag-isipan mo na ito po ay iyong dalhin sa isang silid na puno ng napakaraming tao na hindi ka nauunawaan at nakita nila yung ginawa ng babae na yung mahalagang bagay sa iyo ay ibinuhos mo sa ulo ng isang tao at hindi para ikaw ay palakpakan, hindi para ikaw ay papurihan, kung hindi dahil mahal mo ang taong pinaggawaan mo nito. Nakuha niyo po yung konsepto? Now, let's go back to our key passage. That's what happened in Matthew chapter 26 verse 7. And again, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined this table. Dito po ay makikita po natin ang isang babaeng walang pangalan. Sa gospel po ay pumasok siya, dala ang hindi pangkaraniwang bagay. She breaks sa ibang translation. Bago niya i-pour out ito, remember this, yung pong alabaster tas na yan, hindi po pangkaraniwan at hindi basta-basta binubuksan sa store. At nang ito'y pag-aralan ko, ito pala yung parang champagne na pag binuksan mo, mahirap ng isoli ang takip. At ito namang alabaster na ito, pastor, ito po ay isang bagay na lalagyan na hindi mo mabubuksan hanggat hindi mo babasagin. But you have an option. When you break this alabaster, meron kang sahuran, that's the time na pwede mo itong ibenta paunti-unti. But ang pinakita po dito, the woman break it open and
poured it all on Jesus' head. And in that moment, pinakikita po dito na hindi niya pala ito ginawa, walang pag-iisip, na ang bagay na kanyang ginawa ay hindi po pala isang bagay na pangkaraniwan. Ang tawag po pala sa kanyang attitude na ginawa is, I want to give everything I have. Na ang ibig pong sabihin, she break it open and pour it all in the head of Jesus. And in that moment, she teaches us what true worship look like. Ito palang taong ito ay gumawa ng isang bagay na kapag gagawa siya ng isang bagay, isinang-alang-alang niya po pala dito ang isang tunay na pagsamba na hindi pwedeng kontrolin. Tingnan niyo po, hindi po pwedeng kalkulahin at hindi po pwedeng magkaroon ng convenient ang sino mang makakakita nito. But this shows about the costly and sacrificial and completely put out of worship. Isang pagsamba na kung ito ay maliwanag sa iyo, hindi ka papayag na ang iyong gagawing pagsamba ay walang halaga. This is exactly what happened in Matthew chapter 26 verse 7. Ipinakita po dito na ang kanyang ginawa, bagamat ang tingin, di ba mayroong salita dyan, pastor, nakakita ang mga tao at sinabi ang salitang ito, sayang naman ang pabango. Because many times when we do something greater, extravagant, marami talagang tao magsasabi sa iyo, bakit mo ginawa yon? Hindi ko lang po magamit ang salitang ito that sometimes people around us are always criticizing us. Kung gagawa tayo ng isang bagay na hindi nila nagagawa, lalo na kung ang ating ginawa ay pag-uubos ng isang bagay na mahalaga. They're always looking at us as wasted things na ginawa. But you know, in the eyes of Jesus, Jesus saw the woman, okay? When she break the alabaster vase, it is extravagant worship. Na kumbaga, true worship is not about obligation and convenience or appearance. It's about pouring out our very best for Jesus simply because He is worthy. Alam niyo po bang ang isang nagmamahal ay hindi papayag na ang kanyang ibibigay sa kanyang minamahal ay walang halaga? Sa isang tunay na nagmamahal, kaibigan kapatid, wala kang mahalagang bagay na ibinigay sa iyong minamahal na ang turing mo ay sayang. Because love is never wasted. It is the perfume of the heart poured out on the feet of Jesus. Ito yung sinabi ni Oswald Chambers na kapag nagmamahal ka, kailanman wala kang nararamdaman na panghihinayang. Bagkos, ang perfume na yon ay sumisimbolo ng isang napakadakilang samyo ng iyong pagmamahal sa kinikilala mong Diyos na may karapatan ito. For me, beloved, if you are doing everything for God's glory, consider that as part of your worship. Huwag po kayong gagawa ng isang bagay na hindi po pagsamba kasi you can never give your best once na hindi mo ito itinuring na isang uri ng pagsamba. Because every time we worship God, always put it into your mind, true worship costs something. Ito po yung sinabi ni Tozer, O.A.W. Tozer, ang tunay na pagsamba ay isang napakahalagang bagay. Napakamahal. Kaya nga, huwag mong ituturing ang isang bagay na ginagawa mo, lalo na kung ito'y pagsamba, na hindi mahalaga sa iyo. If Jesus is truly worthy, then He deserved not our leftovers, but our very best. And this is my point, beloved. How can we offer the best for God? Remember this. Yung babaeng ito ay nagtuturo para tayo po'y mahikayat
na magbigay ng the best katulad ng kanyang ginawa. Always remember, every time you brought something to the Lord, you make sure that is precious. Because this woman, she brought something precious. Ang sarap po na minsan dumating nawa sa buhay natin na tayo po'y pumunta sa Diyos na ang dala-dala natin dakilang bagay. A woman came with an alabaster flask or of a very expensive perfume. This wasn't just perfume. It was nard, a costly fragrance. Pinag-aralan ko yung pastor yung perfume na yan. Kasi po dito, marami pong Indian. At ang isa po naming boss ay Indian. Alam niyo po ba, pinakamagagaling sila pagdating sa mga spices. Sila po yung tao o ang kultura ng isang bansa na kapag nagluto ng pagkain, hindi mo mabilang ang spices at hindi po mga pangkaraniwan ang kanilang mga spices. Spices pala kung susundin nila thousands of spices at hindi mga pangkaraniwan. Napakamahal, pastor. Very expensive. Kaya pag pinagsasama-sama nila yun at ito'y naluto na, pastor, grabe ang amoy, grabe ang lasa. Wala ka nang kinakain, tapos ka na isang oras na lasan-lasa mo pa. Kaya nga may kasabihan, pag daw ay Bombay ang katabi mo at kumain at katabi mo, lalo na kung mainit, amoy mo ang lahat ng kanyang kinain sa kilikili. So kasabihan po yun. Pero alam niyo po ba kung ano pinupunto ko dito? Ang pinupunto ko po dito na ito'y pag-aralan ko, yung palang ginamit ng babaeng ito ay isa sa pinakamahal na pabango na nakukuha lamang sa bundok ng India. Na kapag ito ay meron sila, kayamanan ding maituturing. Kaya nga saan ka nakakita ko, hindi pangkaraniwang pabango lamang, hindi dapat nagkaroon ng panghihinayang yung mga tao sa paligid na nakakita pinasig yung alabaster pagkatapos ay pinuhos sa ulo ni Kristo. Bakit? Ang halaga po pala noon, pastor, ay isang taon na sahod ng isang taong nagtatrabaho sa isang napakagandang kumpanya. Kung ang sahod mo ay 70,000, 100,000, equivalent yung perfume na yon na 120,000. Oh, I'm sorry, 1,200,000 ang halaga nun. Pinasat mo lang ng ganon. Bakit ito nagawa ng babaeng ito? Dahil alam niya na minsan lang niya gagawin ang bagay na iyon. At alam niyo po ba, may kasabihan pa nga, hindi niya ito ginawa, itong babaeng ito nung ikinunog ko, kapatid ni Lazaro. Nung mamatay si Lazaro, hindi niya nagawang lagyan ng napakabango o mabangong perfume. Nagawa niya ito kay Kristo. Bago mamatay si Kristo, nagawa niya ng lagyan ng pabango. Anong pinupunto doon? Talagang kinikilala niya ang aalayan niya ng dakilang bagay. Buksan ang isip, mga kapatid. Hanggang ngayon ba maliwanag sa iyo kung sino ang sinasamba po ninyo? Hanggang ngayon po ba alam ninyo kung sino at ano ang karakter ng Diyos na sinasamba ninyo? That sometimes hindi tugma yung ating ginagawa sa isang Diyos na makapangyarihan. Kung minsan makikita natin ito na parang baliwala na ang ating pagdalo. Baliwala na ang ating pagpunta sa simbahan. Baliwala na kasi nga nasanay na tayo. Routine na ng buhay natin that every Sunday we will go to church. Pero hindi na para kay Jesus. Para na lamang magsulat ka na ikaw ay present sa church at magsulat ka na ikaw ay nandoon. At pagkatapos makipagkamayan ka, at pagkatapos mag-offering ka, pagkatapos ng pagmamensahe, uuwi ka na. Napakababaw. Kaya yung iba wala nang maramdamang presensya. Pagagalitan pa ang song leader, pagagalitan pa ang preacher, pagagalitan pa yung mga awit at manunugtong. Wala akong naramdaman. Paano ka makakaramdam? Hindi na nga tama ang konsepto mo sa pagsamba. Hindi ka na pumunta doon para magbigay. Pumupunta ka sa simbahan para tumanggap, which is very wrong. Every time we go to the presence of God, bring something precious. Like this woman, she brought something precious. Tayo po ba nagdadala pa ng dakilang puso sa Diyos? Nagdadala pa ng dakilang buhay sa Diyos? Na sinabi ng Biblia, that is our worship. The best part of worship is to offer ourselves to God. Ito pong babaeng ito, alam niya na kaya siya pumunta doon because that is her opportunity
to bring something precious to Jesus. But in those days, kaibigan, ang sarap isipin na yung alabasters na yon ay binasag lamang ng walang patumanggi. At pagkatapos, ang mga tao ay nagsabing sayang naman. Alam niyo po ba, nung gawin ito ng babae, it was likely her drawing part of her identity and also security and also her knowledge about who is Jesus is. Kailangan po pala, kung gusto mong magdala ng dakilang bagay, huwag mong kalilimutan kung sino ka, kung sino ang nag-iingat sa iyo, at kung sino ang paghahandugan mo. Nagawa po ng babae na mag-offer ng the best dahil alam niya kung sino ang may karapatang tumanggap ng the best, at yun ay ang Diyos niyang kinikilala. Worship is not cheap. It costs. And when it costs, it counts. Yan yung sinabi ni A.W. Tozer again. Kapag daw tayo ay sumasamba, isipin mo na ang pagsamba ay hindi isang murang bagay. Ito'y mahalaga. And when it costs, it counts. Sa harapan ng Diyos, lahat ng mahalaga at precious na bagay, iyon lang ang binibilang. And in the Old Testament, beloved, bawal na bawal kang maghandog sa Diyos ng may sugat, ng may pilay, ng may sakit na handog. In Old Testament, every time the people of Israel bring their offering, they make sure that all the animals that they offer to God is best. Walang sakit, hindi leftover, hindi payat, hindi dahil sobra lang, but they are the best that they have. Why? Because they know that the God whom they worship is not a cheat. That's why the best offering that costs ang siyang i-offer nila, dahil ang mga bagay lang na mahal ang siyang tinatanggap. So we are holding back. Kung titignan po natin ang mga bagay na meron tayo, tignan nga po natin, ano po sa buhay natin ngayon ang hawak-hawak natin na hindi mo pa naibibigay sa Diyos pero hinihingi ng Diyos? Maybe a very simple is your time, your gifts, your comfort, your life. Mga bagay na gustong-gusto ng Diyos, yung totoo mong pagmamahal sa Kanya. Hanggang ngayon, naaalala ko, ng Panginoon ang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, isa sa panghuling 7 wika, ang kanyang binitawan ay ang salitang nauuhaw ako. Naniniwala po ba kayo na hanggang ngayon, ang Diyos ay nauuhaw sa mga dakilang bagay na meron tayo? Kung tutuusin, wala naman tayong bagay na meron ipagmamalaki. Hindi naman natin may pagmamalaki ang ating kabuhayan. Ang anumang meron tayo. Kasi lahat yan galing naman sa Diyos eh. Pero alam niyo po ba kung anong meron tayo na hindi ang Diyos ang pinagmulan, kundi nagmumula sa puso natin? Yan yung tunay natin pagsamba. May kausap po ba ako ngayon? Mga kaibigan, kapatid, yan po ba yung naibibigay pa natin? If He is worth everything, then He deserves the best you have. Ito yung ginawa ng babae. Binigay niya ang pinaka-the best niya sa Diyos at hindi left over. Kaibigan, hindi po kamangmangan ang magbigay tayo ng iniingatan natin sa Diyos, lalo't alam mong nang binigyan mo ay ang isang Diyos na makapangyarihan. Kaibigan, makakatulong po na tayo po ay maghandog ng lahat sa Diyos. About the title that we have, very clear, pour out your best to God. Makakatulong po ang pangalawang punto ng Pastor Joel. Not only she brought something precious, but put it into your heart. She didn't hold back. Pag naghandog siya, wala na siyang pag-iisip na kailangan bawiin ko. Bakit? Saan ka nakakita pa bango? Pag binasag mo to, tatapon to. Hindi ito isang pagkukunwari. Kung hindi, binasag niya. And she poured it on his head. Ano ibig sabihin? She didn't measure small amount. Kung ano ang laman, binuhos. Walang tira-tira. I have had enough, Lord.
Ginawa ko lahat, binigay ko lahat. At ang malupit pa nun, hindi po simple ang binigay niya. Extravagant ito. Wala po siyang plan A, plan B, Pastor. When she broke the jar, there's no plan B na pwede pa ako makaligtas o makatipid ng konti. No saving it for later. She was an act of total surrender. Yung pala yun, Pastor. Pag nagagawa mo na palang ibigay ang best mo, may total surrender ka na. Like this woman, she didn't measure or hesitate. She poured out all. Ibinuhos niya lahat. No reservation. When she broke the jar, wala na siyang inisip, may matitira kaya para mabenta ko ang iba. Pastor, wala na. Ang mabigat sa marami nating Kristiyano at katulad natin, sa totoo lang, marami pa tayong itinitira. Hindi natin ibinubuhos lahat. Dahil ang katwiran natin, sayang ang oras ng pagsambang gagawin ko kung pwede naman akong kumita sa pamilya ko. Totoo naman eh. Bakit ako magpupuri pa? Ang asawa ko, minsan ko lang makakasama. Mga legalistic na pag-iisip. Yung pagsamba po ng babaeng ito ay nagpapakita ng total surrender, total sacrifice, and irreversible, Pastor. Wala nang balikan. Todo-todo na yon. Kaya nga dapat itanong natin ang ating sarili. Tayo nga po ba'y naghahanda, nagnanais pa na maghandog sa Diyos ng malalim? Kung magagawa po natin ang pagsambang ito, kailangan po wala tayong iniisip na tayo lugi. Wala tayong iniisip na hindi tayo kumbinyente. Kung hindi ang pananaw natin, when we have time and opportunity to give our best to God, always put it into your mind, Jesus is worth everything. May karapatan si Jesus na ibigay natin ang lahat sa Kanya. Tandaan niyo po ito, hindi po ito isang beses na usapin. Ito po'y todo niya na. Pastor, bagamat minsan lang to ginawa ng babae, ang kahulugan po nun, lifestyle niyang sumamba sa Diyos ng todo-todo. Kung sasamba po tayo, let us remember that if you worship God, put it in the mind that you have, worship is not an event. It is a lifestyle of surrender. Hindi po ito dahil linggo kaya mo sinamba ang Diyos. Ito na po ang klase ng buhay mo na every time na gagawin mo ito, ito na yung panahon mo na palagi mong isinusuko ang Diyos. Yes, you can pour out your perfume, but remember this, without the real meaning of worship, you can never break a jar for God. Hindi mo magagawa ang bagay na ito kung hindi mo lubos na kilala ang Panginoon. Kaibigan, ang sarap po, tignan niyo po ang sinabi ni Apostol Pablo. In 2 Timothy chapter 4 verse 6, I am ready being poured out like a drink offering. Alam naman po natin, buhay po ang sinasabi diyan ng taong ito. Iyan po yung sinabi niyang ako ay papatayin na. At ang buhay ko ngayon ay pinaglingkod sa Diyos ay ibubugos na katulad ng alak. Yun ang masakit eh. Hindi pa nga po buhay ang hinihingi, ayaw nang ibigay eh. Paano pa kaya kung buhay na? Panahon pa nga lang po, hindi na maibigay. Career pa nga lang po, hindi na maibigay eh. Di po ba, simpleng offering o tithes lang sa maliit na halaga, hindi pa maibigay eh. Tapos sasabihin mo, oh, I love you with the love of the Lord. Sasabihin natin, Lord, mahal ko po kayo. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao yan na hindi kayang ihandog ang pinakamahalaga sa kanya, and that is life. Pero si Apostol Pablo, kaya niyang sabihin to. Kaya nga, what if God is calling you to pour more, kailangan po, tignan po natin, buo na ba ang iyong desisyong ibigay ang iyong pag-ibig at hindi na ito magbabago? Simple lang po yan. Pastor, paano ba ako magbigay ng pag-ibig sa Diyos? Ito po, simple, Pastor Marwel. You want to give your best love? Love the unlovable. If you want to give your best things to God, give it to the poor. Gusto mo bang sambahin ang Diyos ng totoo?
Abe, igalang mo ang araw ng pagsamba na meron tayo. At ako po'y naniniwalang magagawa mo ang lahat ng ito. And sometimes, ang isa sa dahilan, marami kasing umahadlang nito sa buhay natin. Pangatlong punto ng Pastor Joel, bakit ang babaeng ito nagawang gawin yon na hindi nang hinayang? At walang kahit na anong nakapigil sa kanya. You know why? Because number 3 point of Pastor Joel is, others criticized her, but Jesus defended her. Marami pong tao kuminsan pag gagawa tayo ng di pangkaraniwan, may sinasabi sila sa atin. Ang sinabi po ng mga taong to sa paligid niya, verse 8, why these ways? She has done a beautiful thing to me. Yun naman ang sagot ng Diyos. Verse 10, nagsalita agad ang Diyos. Ginawa niya ang pinakadakilang bagay sa atin. Kaya ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Meron na po ba kayong tangka o ginawa ng mga dakilang bagay na hindi ginagawa ng iba? At pagkatapos ay para bagang nai-intimidate ka dahil tinitignan ka nila. Ikaw po ba'y nakagagawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay pero pinapansin ka ng iba? Gusto kong sabihin, ang babaeng ito ay nagawang maghandog ng pinakadakila dahil hindi niya inintindi ang pangingritiko ng mga tao, pero ang pinakamalupit, nang ginawa niya ito, nilampasan ng pangingritiko ng mga tao, dinipensahan siya ni Kristo. Sabi ng mga tao, sayang. Pero sabi ng Diyos, hindi. Ginawa niya ang pinakadakilang bagay para sa atin. To other, it was a poor investment, a wasting of investment. But Jesus called it a beautiful thing. Sometimes people around us, they so extravagant. But Jesus saw these things as devotion. Kailangan po, mga gagawin po natin talagang kung anong mahalaga sa Diyos. Kung paano tinitignan to ng Diyos. Kaya nga po, para sa akin, ang pinupunto ko dito, what others saw as too much, abay, Jesus saw as just right. Ano na mahalaga? Sobra ka namang magbigay ng panahon sa pagbabasa, sa pagdadasal, linggo-linggo na lang kayo, araw-araw na lang kayo, mula Lunes hanggang Sabado, di ba kayo napapagod niyan? Baka naman lumampas na kayo sa langit. Eh di mas maganda kung lumampas kayo naman sa bumagsak ka mula sa langit. Mamimili ka lang naman kapatid. Ano gusto mo, lumampas sa langit o kulang sa pag-akyat sa langit? Mas piliin na po natin yung tayo po ay sumakto. And the world will always call radical love for Jesus as way or a ways. But heaven call, it's worship. Kung ano man ang tingin ng mga tao sa atin, hindi pong pansinin yun. Because the world won't understand extravagant love for Jesus. But people may say, you're too serious naman sa pagsamba, napaka-radical mo naman, o too emotional mo naman. Eh, ito po yung gawin natin. It is for Jesus, it never's too much. Kung ito'y para sa Diyos, walang sobra mga kapatid. At kung titignan po natin, huwag niyong kalilimutan, si David po sa 2 Samuel chapter 6 verse 14, ito po yung pagsasayaw ni David before the Lord with all his might. And his wife, Michal, despised him. But you know what is the response of David? But David said, I will become even more undignified than this. Because for David, true worship doesn't need the words approval. Mahalaga, alam mo na ang ginagawa mo ay sa Diyos at para sa Diyos. Wala kang papansinin kahit na ano ang sinasabi ng tao. Kaya nga ang ganda, mas masarap na ikritiko ka ng tao sa anumang ginagawa mong paglilingkod dahil kay Kristo. Handa ka niyang idepensa. And last point of Pastor Joel before my end, her worship become her legacy. Ang kanya pong pagsamba ay ang siyang naging alaala ng mga tao sa kanya. Kaibigan, ng ating po palang paglilingkod ay po pwedeng maalala ng mga taong susunod sa atin. Hindi po ba't sinabi ng Panginoon sa talatang verse 13, wherever this gospel is preached, what she has done will also be told in memory of her. Hindi po ba legacy yan? Kahit saan daw po ipangaral ang salita ng Diyos,
yung ginawa ng babaeng ito ay palaging masasabi para lamang maalala ang kanyang ginawa. Kaibigan, tingin po kayo kay Pastor. Ano po ba ang pangarap ninyo sa buhay? Yung maalala tayo pag wala na tayo na tayo naging dakilang mga manggagawa at Kristiyano? O natapos ang ating buhay, may kahit kaunting magandang alaala mula sa atin, walang tumatak sa isip ng tao. Dito po tayo maghabol. She didn't worship to be remembered. Pero ito malupit. Jesus remembered her. Kahit na ginagawa mo isang bagay, Pastor Marwell, hindi para maalala ka, hindi payag si Jesus doon. Ikaw payag, pero ang Diyos hindi. Ano man ang ginagawa mo na nakakahipo ng puso ko dahil binigay mo ang pinaka-the best, aalalahanin ka. Because her act was so powerful, it became part of the gospel story, kapatid. Kaya kung ano man ang inyong ginagawa, let us look of what you did to God. Ito po ba ay may epekto sa buhay ng tao? Kasi ano tayong maglingkod, wala namang epekto. Itong babaeng ito, binasag ang kabuuan. Bakit siya nagkaroon ng epekto? Binigay ang todo eh. Tapos tayo gusto din nating maalala pero ay natin bigay ang todo. Kaya ako ngayon, gusto ko talaga sumali tayo, Pastor, doon sa invitation ni Alvin eh. Na magpaso tayo ng mga kanta, ipasok mo yung sobra-sobra, mananalo yun. Yung patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ipasok mo. May ba, kumisan mali na kasi tayo ng pananaw, akala natin, yung mga simpleng gawa natin, hindi inaalaala ng Diyos. Gusto naman nating alalahanin, ayaw naman nating ibigay yung pinaka-the best na gawa natin. Kung ano man ang gagawin natin, ito man ay pagsamba, ito man ay paglilingkod, ito man ay mga pagpapakita ng ating sakripisyo, gawin mo na yung pinaka-the best mo kahit na hindi mo pangarap na ikaw ay maalala. Pero may pangako ang Diyos katulad ng babaeng ito. Pagamat yung babaeng yun ay ginawa niya ang tunay na pagsamba, hindi para maalala, pero si Kristo hindi pumayag na hindi siya maalala. Kaya inukit ng Diyos sa talata ng verse 13, whatever this gospel is preached, what she has done will be also told in the memory of her. Kaibigan, meron pa akong sasabihin sa inyong isang napakagaling na quotation ng isang Kristiyano, si Robert F. Schuller. Sabi niya, you can count the seeds in an apple, but only God can count the apples in the seed. Kung ang kaya mo lamang bilangin ay ang buto ng mansanas, Diyos naman ang nakakaalam kung ilang mansanas ang lalabas mula sa buto na nasa loob ng mansanas. Alam niyo po kung ano ibig sabihin yan? Bagamat hindi alam ng tao at ikaw kung ano ang pwedeng mangyari pagdating ng takdang panahon pag inalala ka ng Diyos, ito lang ang alam ko. Mabibilang mo ang mga bagay at panahon na ginawa mo sa Diyos. Pero yung bunga na ibibigay sa iyo ng Diyos, bunga ng iyong mga ginawa, hindi mo ito kayang bilangin. Ibang magparangal ang Diyos, Pastor. Ibang gumanti ang Panginoon, Pastor. Kaya naniniwala ako, what she has done will be told in memory of her. Ganon din tayo. Gagawin din ng Diyos na kapag tayo nagkaroon ng sacrificial worship, may be unseen on earth, but it's honored in heaven. What you're poured out in the secret, God celebrates in eternity. Because the greatest impact sometimes come from the quiet, broken, poured out lives. Kapag tayo po ay nagbigay ng napakadakilang handog sa Diyos, ang tunay na impact nito kadalasan ay hindi po nahahayag, pero mahahayag kapag ito'y nanggaling sa isang basag na puso na kayang ibigay ang lahat sa Diyos. Kaibigan, sapat na sa Diyos na ikaw ay sumusunod ng dakila. Nagpapakita ng hindi pangkaraniwang sakripisyo. Naniniwala ako, even though they may not go viral, but they go eternal. Hindi man ito hayagan na panay nakikita at sinasabi sa Facebook anong yung pinagagawa. Pag ang ginawa mo ay kakaiba sa Diyos, magiging viral yan pagdating ng takdang panahon. In my conclusion, anong laman ng iyong buhay?
what is in your jar and what is in your heart. You may not have perfume worth of years' wages, but you have something precious na alam kong pwede mong ibigay. One, your life. Two, your dreams. Three, your time. Four, your calling. Five, your heart. At ang tanong ko, kaya mo bang ibuhos ang buhay mo, pangarap mo, oras mo, pagkakatawag mo at puso mo sa Diyos, mabigyan mo lang siya ng kaluwalhatian? Kung kaya mong gawin yan, ang sabi ng Pilipos 2:7, katulad ng ginawa ng Diyos na si Jesus, He emptied Himself, taking the form of a servant. In Isaiah 53:12, He poured out His soul unto death. Nagawa ng Diyos siya na tangtong gusto kong sabihin, kaya mo. Kasi nagawa na ni Jesus noon yan. Kaya kung nagawa ni Jesus na ibuhos niya ang kanyang buhay para sa iyo, maligtas ka lang. Bakit ngayong ligtas ka na, hindi mo kayang ibigay ang buong buhay mo, buong panahon mo, buong karir mo, buong puso mo sa Diyos na may karapatan na tumanggap nito? As in my closing, I want to call your attention. Ano sa palagay mo ang hinihingi pa ng Diyos sa iyo sa araw na ito? Are you holding back what you know belong at His feet like the woman? Alam mo ba na iyan ay para sa Diyos? Kung para sa Diyos, beginning today, lay your alabaster jar at the altar today. Break it and pour it out. In the hands, in the feet, in the throne, and in the head of Jesus. The reason why? He is worthy ito. May karapatan ng Diyos na tumanggap ng mga bagay niya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, nawa po sa isang payak na mensahe, nahimok ko ang lahat ng aking mga kapatiran na magbigay kami ng mga dakilang bagay para sa iyo. At nawa palagi mong ipaalala sa amin na ano man ang gagawin namin, ituring namin ito'y pagsamba. Para magawa namin magsakripisyo, magawa namin ang bigay na todo, dahil ang Diyos na pag-aalayan namin ay may karapatan at dakilas na. Pagpalain kami, Panginoon, matutunan namin basagin ang aming buhay para ibigay ang lahat sa iyo. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Pastor. Wow, praise the Lord. Thank you, Jesus. Minsan po